Sinupalpal na mga kababayan kahapon ni Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, Inday. Nagpa-press ko na naman kasi si Ina tungkol sa hindi may paliwanag na piyato. Pati ayuda, pinag-initan, Inday. Nainggit siguro po na dito sa amin, bumabaha na ng mga ayuda. Ganun po kamahal ang Bicol Region ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng pinsan na si Martin Romualdez. Pabalik-balik dito po sa Bicol Region ang ating Pangulong Bongbong. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Pati si Martin Romualdez, ang malamang mga kababayan, nagpa-picture-picture kami ni Martin Romualdez kahapon. Mamatay na naman po yung mga DDS, yung mga trolls ng Duterte, mga kababayan. Sa inggit, dinumog ako ng mga buses po. Inggit na inggit sila, galit na galit sa pagtulog. Bakit kayo nagagalit sa pagtulog? Ganon din si Amy Marcos, kontra sa ayuda. Then, anong gustong mangyari ninyo? Gutumin yung ating mga mamamayang Pilipino na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo? Dapat nga ma-appreciate ninyo. Yan ang masama, mga kababayan, sa mga taong inggitero. Talagang wala pong tambal, walang gamot sa inggit. Isabi nga, mga kababayan, sa talata sa James 3:16, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." So naintindihan na ninyo, mga kababayan, ang rason kung bakit maraming inggitero, lalo na yung mga DDS, mga kababayan, santambak na mga inggitero. Kasi nga po, may selfish ambition sila. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder in every evil practice. Ang inggit, mga kababayan, kakambal ng selfish ambition. Kaya ka nainggit kasi may selfish ambition ka, pang sariling ambisyon. Kaya pag nalalamangan ka, nalalampasan ka ng ibang tao, ayun, masama palagi ang loob at masama yung mga sinasabi palagi. Yan ang mga DDS pa. Ano pa daw? There you find disorder in every evil practice. Kaya wala kang maririnig, mga kababayan, na magandang panahon. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Nandita sa mga DDS. Evil practice nga po. Disorder and evil practice. Yan ang kasama po ng inggit. Kaya hindi ko po pinapansin yung mga buzzers ko. Karamihan naman po, nakalock yung profile. Tapos ako yung inaagyos nila na bayaran. Ihalatang-alata na kayo po yung yung bayaran. Ayaw ma-identify. Malamang makina, mga kababayan, na nagpapaandar. Automated. Matik po. Pag ako nag-post po, matik na yung mga buzzers. Pare-parehas yung mga sinasabi.
hoping na madi-discourage nila ako. Sabi ko nga po, ako, close to 40 years na nagpa-practice ng aking profesyon na journalist. Influencer po ako. Asa pa kayo na ma-influensya ninyo ako? Sa lawak na ng ating pinagdaanan mga kababayan, experience sa journalism, sa pagiging taga-media, asa pa kayo na mapapadiscourage ninyo ako? Di ba? At alam natin yung tama at mali. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, hindi na nakatiis si Martin. Kasi tinanong sa kanya. Siguro kung hindi man siya tinanong, kahapon nung pumunta siya rito mga kababayan, hindi man siya magsasalita. Pero tama rin. May tamang panahon sa pagsasalita. Tama po? Sumusobra na kasi sila. Pero pa-victim. Before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. So, ito po si Martin Romualdez. Ayuda para sa mga nasalanta ng bagyong Christine at Pipito bumaha sa Bicol. Yeah, pumunta po dito si Martin Romualdez. Nakaakbay po sa akin si Martin. Ang susunod na presidente po. Ito yung kaibigan nating congressman, si Congressman Joey Sarte Salceda. Ayos na ayos. Ang daming tao po, mga kababayan. Nakasilip si Congressman Saldico. Ito yung kapatid niya, tatakbong second district congressman, papalit kay Joey Salceda. Ito, tatakbong kapatid din niya ito. Tatakbong vice-gobernador ng Albay. Kasi po, si Joey Salceda, tatakbong gobernador. Siya yung vice-gobernador. Ito taga Legazpi to, si One Rider Party List. Rods Gutierrez, isa sa mga bright members ng Young Guns ng Congress. Ginisa yung piatos ni yung piatos ni Mary Grace Piatos ni Inday. Tagang-taga si Rods Gutierrez, mga kababayan. Paano anya nangyari? Kahit niya gumamit ng helicopter, hindi kakayanin yung disbursement ng pera. From tip to tip niya, from Batanes to Hulo. Nagayaan niya, parang kidlat po pag pera ang pinag-uusapan po sa paglunok si Inday. This is impossible. Pero naging posible kay Inday po. Yan po, napakabata pa. Mga nasa 30s lang ito si Congressman Rods Gutierrez. Ito pa, isang AKB congressman, si Congressman Jill Bungalon. Yan ang mga, the Young Guns members, bright members of the Congress. Malayo na, malayong-malayo yung ating mga senador sa pagtatanong po. Mga member sila ng Quadcom. Ito yung mga dapat maging senador. Pero yung mga members ng Senado natin, mga amateur. Pag nag-session po, parang session ng barangay council. Nakakaya po. Ang maayos lang magtanong mga kababayan, si Risa Ontiveros. O ngayon, tungkol sa budget ni Inday, isingit ko na, na-mention ko na si Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros, kasi yung mga kasama niya sa Senado, gustong ibalik sa 2.2 billion, yung tinanggal po na 1.3 billion na budget ni Inday, gustong ibalik. Hindi nga po may paliwanag kung paano yung paggastos ng pera ng bayan, ibabalik ninyo. Sabi ko nga mga kababayan, ang dapat nga, zero budget si Inday. Very responsible siya sa paggamit sa disbursement ng pera. Ba't mo bibigyan ng budget? Dapat nga, abolish na yung Office of the Vice President po. Imbis magserbisyo, perwisyo pa yung ginagawa sa ating bansa. Piniperwisyo yung ating Pangulong Bongbong. Kung sino pa yung ka-unit team dahil lang sa confidential funds. Inaway po yung ating presidente. Inaway si Martin Romualdez.
Hindi nga niya may paliwanag kung paano niya ginastos yung milyon-milyon na confidential funds. Kaya sabi po ni Risa, sapat na niya. No need to alter the OVP 730 million budget. Pakinggan natin yung sinasabi ni Risa Ontiveros dito. Yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa proposed sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon, naka-target, ano yung term na yon? Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may parehong programa, pero naka-earmark naman para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. Ayan po yung sabi ni Risa, sapat na niya yung sinasabi pong mga programa ni Inday sa OVP. Hindi man dapat yun sa kanya, kinopya yung DSWD, yung DTI, para lang po may pagkagastusan. Pero yung paggastos hindi tama. As discovered mga kababayan doon sa congressional hearing, sa budget hearing. Kaya nga ngayon, yung mga tauhan ni Inday, kawawa, wanted na ng Congress. Nagsisipagtago. Kaya nga sabi ni Martin Romualdez, tinanong siya kahapon, ang dapat niya na gawin ni Inday, siya ang pumunta sa Congress para ipaliwanag. O ito po si Martin, nang pumunta dito sa amin. In a press conference, VP Sara Duterte said po, I was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata may alam sa kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Tama, nadadamay kasi po yung mga tauhan niya na inutusan man lang niya, sila yung sumasalo ng consequences ng mga mali niyang ginawa. O tingnan ninyo, na contempt yung kanyang chief of staff. Sabi ni Inday, pag dinetainan niya kayo, sasamahan ko kayo. Wala man po si Inday nagpapapress con. Si Sulaika Lopez po, nakadetain. You see? O ito si Inday, mga kababayan, nagpapapress con. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Ito po part ng regular program ng OVP. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request. Medical and burial assistance. Trabaho yan ng mga LGUs sa kanang DSWD. Inangkin ni Inday para lang mabigyan siya ng budget. Meron hindi maintindihan kung tama. May mga beneficiaries talaga. Itulad ng mga pinagagamitan mga kababayan ng confidential funds, may mga pangalan, mga kababayan, na hindi ka paniwala. Mary Grace Piatos. You see? Tapos may nabanggit doon sa hearing ng Congress, ng committee ni Congressman Joel Chua, yung renta po ng isang safe house, 1 million. Ganun katindi. Balikan natin yung press ko ni Inday. Burial assistance.
And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So, sa meron DTI tayong, yan. ceremonial turnover ngayong hapon yun. Check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Turnover daw ng cheque. Baka i-award doon sa Mang Inasal na. Mang Inasal Greenwich. Ang recipient, mga kababayan. Nabagayan niya, Mr. Maravillas. Okay na kasi yung Mang Inasal, negosyo na talaga. Pati Greenwich. Merry Grace Piatos po. Walang kakwenta-kwenta po yung mga programa ni Inday. Question, BP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief. Relief naman. Reports po for OBP na take update ng BP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalize na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanila. Yan kasi po, mga kababayan, imbes na hawakan lang yung papel bilang isang reserve tire, Vice Presidente, reserve tire man lang, gustong makipag-compete sa ating Pangulong Bongbong. Iyan tuloy nagkabuhol-buhol yung kanyang buhay. Hindi man yan po gawain ng function ng Vice Presidente. May mga agencies na tayo, dinoduplicate niya, mga kababayan. Kasi nasa isip ni Inday po, 2028 presidential election. Hindi man po tinatago ng kanyang mga supporters. Pansararan. Dinesignate na nga po ni Inday yung sarili niya. Inappoint niya as designated survivor. Gusto nang tanggalin yung ating Pangulo. Malingan natin yung kanyang mga sinasabi. Coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office. Wala man po dito sa Bicol. Yung satellite office. Affected. Yung satellite office niya dito, nandito lang, malapit sa amin, sa lungsod ng Legazpi. Hindi man po maramdaman yung presence. Parang wala lang ginagawa po. Sayang ng renta ng satellite office nila dito at sweldo ng mga empleyado. Dapat talaga isara na lang. Nung Christine po, yung ayuda, lugaw, 3 sakong bigas yung binili at 10 box ng mineral water. Mas marami pa yung tinulong namin, mga kababayan, nung Christine. At least namigay kami ng 52,000 yata yung pinamigay namin. 56,000. Ay tama pala, 52 kasi 26 beneficiaries na tig pa 500. O bukas naman, mga kababayan, magsi-second wave kami. 50,000, 100 beneficiaries yung target namin. Mas marami pa yata yung naipamigay namin. Magkano lang yung 10 mineral water, 10 kahon, pagkatapos 3 sako ng bigas, magkano lang yan? Hindi nga mag-10 mil, di ba? Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Mga 15 mil naman siguro niya. O sabihin ba, 15,000. O gawin na nating 20,000. Sa amin, 52,000 yung pinamigay namin. Cash. Walang kopit. Kaya nga ginagawa namin po, talagang cash. O ngayon, ang total receipts namin, cash donations na natanggap, 33,000. Sabi namin ni Mrs., dagdagan na natin. Gawin na nating 50 mil. Para 100 beneficiaries man lang, tig 500 pesos. So makikita ninyo yung pagbigay. Walang cut. Dinagdagan pa namin. Yan ang gustong tumulong. Hindi yung milyon-milyon, mga kababayan. Yung pera. Pera pa ng bayan. Wala man personal na pera dyan si Inday. Pagkatapos, yung mga beneficiaries po, ang pangalan, Mary Grace Piatos. Kokoy Villamin. Ganon katindi po.
Kaya napakadelikado maging Pangulo itong si Inday. Bankrupt ang Pilipinas niya. Diretso natin yung kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP, ma'am, unsay reaksyon nimo, ma'am, nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom na. Ang mga Duterte family, dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag, no, kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang. Ato dito na lang, sir. Next question, Sir Louis Oranda, Jimmy. Thank you. Yes, BP Inday, magandang hapon po. Sa palo kong katanungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsapin. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilaha, ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday, atin po ba kayo sa next hearing? Gusto pagpalabasin ng mga DDS at sa kaninday dahil sa pag-persecute sa kanila with Kibuloy, yan ang pinapakalat nila, mga kababayan. Sunod-sunod yung pagtama ng bagyo sa atin. Yung Amerika nga po, may cyclone bumps na po na tumatama. Pati ba yun? Dahil sa sinasabi ninyong persecution. Wala man pong persecution sa inyo. Sabi ko nga po, itong mga problemang kinakarap nila, ginawa man lang po nila ito. Si Kibuloy, gumawa ng kalukuhan. Kaya may kaso siya. Yung mga Duterte, ganon din po. Kaya under investigation sila. Bunga ito ng kanilang mga sariling gawa, masasamang gawa. Malinaw po, pati yung bagyo ginagamit ninyo para papaniwalain yung mga tao na nagagalit ang Diyos. Kasi iniipit kayo. Walang pang-iipit po sa inyo. And in fact, kayo ang nagsimula nito. Kayo ang nang-away. Di ba? Ngayon, nagsingawan yung mga anomalya. Taranta kayo ngayon kung paano ninyo malulusutan ito. Kaya nga, yung challenge ni Martin Romualdez, hindi masagot ng mga tauhan mo, Inday. So, kailangan ikaw na ang humarap sa Kongreso. Kasi, hindi man ito pwedeng pabayaan po ng Kongres. Pera ito ng bayan. Tama po? Yan ang sinasabi ba ninyo na hindi mo pera yan? Yan ang laging sinasabi ninyo ngayon. Kayo yung iniimbestigahan. Galit na galit kayo. Huwag kasing mag-akusa ng mag-akusa pag may gawaing masama. Kasi siguradong magbabackfire siya. Tama pa? Balikan natin. Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation. Depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend. Wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permigin. Wala daw nagpipigil. Inapakalinaw yung instruction na walang pupunta. Kaya nga na-contempt si Lopez, si Zuleika Lopez, pati yung mga documents mula sa COA, sumulat sila na huwag ibigay. You see, lalo na yung mga tauhan po. Kaya wanted na sila ng Congress. Pinaganap na ng mga pulis. Naging mga pugante yung mga tauhan Inday. Nasira yung buhay dahil sa kagagawa niya. As responsible leader, dapat siya yung humarap. Yan ang tunay na leader. Siya man lang yung may alam, mga kababayan, at siya yung nag-utos. Sa ilaha,
kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyo. Okay, next question, Sir Alex Pieri. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP sa satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong matupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young guns din ha sa ato ang young guns daw. House of Representatives. Imbis na young guns, young guns. Next question. Young guns. Sabi po ni Congressman Dalipe, tama na niya yung pambobodol, yung pabiktim niya, tama na ang pambobodol. Ito yung sabi niya, Dalipe Islam Sara, huwag kang pabiktim, tama na ang pambobodol. House Majority Leader in Zamboanga City, 2nd District Representative Manix Dalipe criticized Vice President Duterte for allegedly diverting the issue to evade accountability over the questionable 612.5 million in confidential funds allocated to the Office of the Vice President tapos sa DepEd. Huwag kang pabiktim. Tama na yung pambubudol. The Vice President should stop using her staff as human shields. It is about time she face Congress, answer the questions, and stop blaming others for her failures and fear of accountability. Tapos sabi pa ni Inday, kawawa daw yung yung mawawala ng trabaho. Mga 200 daw yung mawawala ng trabaho. That is your responsibility. Irresponsible ka kasi. Hindi mo kasi i-defend yung iyong budget. Ayaw mo, umiiwas ka kasi ayaw mong matanong. O yan tuloy, binawasan ka ng budget. Lahat ng mga agencies, mga kababayan, lahat tinatanong ng Congress. Kasi nga, hindi ninyo pera yan. Pera ng taong bayan. Ang gustong mangyari ni Inday, wag lang tanungin kung paano niya ginagastos yung pera, ang pera ng bayan. Ikahindik-hindik po yung nangyari sa kanyang confidential funds. Dalipe was responding to Duterte's statement that her staff and officials were career professionals, not politicians, and should not be subjected to intense questioning by the House regarding the funds. So sabi po ni Dalipe, itong statement niya ni Inday is another manipulation and diversionary tactic. This is pure cowardice niya. Disguised as victimhood, sabi ni Dalipe. Tama, saan ka nakakita mga kababayan? Pinoproject ninyo yung inyong sarili na mga maiisog kayo. Pero hindi ka naman humaharap sa pagtatanong. Bakit hindi mo nalang gayahin yung tatay mo? Umarap sa Kongreso. O di ayos baga? Napaamin. May case build up na ngayon yung PNP saka yung DOJ. Umamin eh. Kaya umiiwas si Inday kasi baka mapaamin din siya. Sigurado po, makukorner siya doon. Kaya iwas po sit. Sige lang ang paprisko ni Inday. Kaya sabi ni Dalipe, instead of addressing the questions head-on, Vice President Duterte spins a narrative to paint herself as a victim of political persecution. The truth is, this is not about politics. It is about accountability, sabi ni Dalipe. Tama. Ayaw niyang panagutan yung mga kalukuang ginawa niya mga kababayan. Ayan tuloy, ang naiipit yung kanyang mga opisyal na inutusan man lang po niya. So sabi po ni Dalipe, ang duty niya ng Congress is to ensure that public funds are spent properly and with transparency. If there's nothing to hide, there's no reason to dodge questions. So sabi niya, stop hiding behind your staff in career officials. Stop using them as scapegoats to avoid answering the nation's questions. Face Congress, explain yourself. Seeking the truth niya is not an attack. It is our responsibility as public officials entrusted with
the people's money. Tama. Kung ano-anong mga rason yung sinasabi ni Inday. Malabo po. Pag hindi po ninyo ito hinarap at naipaliwanag, malamang madiritsohan kayo na makasuhan ng plunder at ma-impeach. Deserve. Pag ganon mga kababayan ang nangyari kay Inday. Hindi oobra ang mga papreskon po ninyo. Walang maniniwala sa mga statements po ninyo. Sa tindi ng mga umaalingasaw na baho sa Office of the Vice President at sa DepEd nung hawakan po ninyo yung